Ang ibabahagi ko po ay kamakailan lamang nangyari. Kararating ko lamang po noon mula sa aking training. Gabi na po noon nang makarinig kami ng aking lola ng mga taong nagkakaingay sa labas po ng aming bahay. Nang matawag ang aming pansin ay lumabas na rin kami upang alamin kung ano ang dahilan ng komosyon na iyon. Nalaman namin na dalawa ko po palang pinsan ang naroon kasama ang iba pa nilang kaibigan, pagkat may nakita daw silang isang tao na nasa bubungan ng kapitbahay namin na tatawagin po nating si Charlene. Ayon po sa dalawa kong pinsan, ang kanila pong nakita ay mayroong maitim na balat na kanila pa nga daw po iyong pinagbabato, at lumundag naman ito sa kabilang panig ng bahay na mabilis na naglaho, na nung mga panahon pa lang iyon ay panay na po pala ang sigaw ng kababata kong si Charlene sa loob ng kanilang bahay. Nakasama niya ng mga pagkakataon na iyon ang kanyang 16 na taong kapatid na si JM. Ngunit tila wala nakakarinig sa kanila. Kahit kami ni Lola ay wala kaming narinig na mga pagsigaw, gayong bahay namin ang pinakamalapit sa kanila. Kahit na nga halos mamaos na pala ang mga ito sa paghingi ng tulong. Dahil wala daw tigil sa kaiiyak ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Dahil doon ay nakaramdam sila ng matinding takot at kinutuban, lalo na nang masundan iyon ng mga yabag at huni na nagmumula sa kanilang bubungan, na sinusubukan din raw lumabas ng kanyang kapatid na si JM, ngunit hindi nito mabuksan ang pinto, gayong yari lamang ito sa kawayan. Buti na lamang at napadaan ang dalawa kong pinsan kasama ang kanilang mga kaibigan mula sa panguhuli ng gagamba. At nang makita nga nila na mayroong nasa bubungan ay kanila iyong pinagbabato habang isinisigaw nila ang katagang aswang, na sinubukan pa nga nila itong habulin, ngunit mabilis na nawala sa madilim na bahagi ng likod bahay. Kinabukasan ay nagulat sila Lola nang may dumating na bisita. Iyon daw ay si Aling Mila at ang anak nitong si Milo, na isa itong malaking tao na may pilat sa kanyang mukha. Nangamusta ang mga ito na dati rin palang taga sa amin. At si Aling Mila pala ay asawa ni Mang Banjo. Iyon kasi ang natatandaan at nakikilala ko sa kanila. Medyo napukaw ang aking interes na makinig sa kanilang usapan, dahil napansin ko na tila seryoso silang lahat. Sabi ni Aling Mila ay bumisita lamang naman sila, at marahil ay alam na raw ng aking lola kung ano ang dahilan. Dagdag na saad pa nito ay wala namang dapat na ipag-alala ang aking lola, dahil tapat daw sila sa kanilang pangako na kahit pa nga wala na ang aking lolo ay iginagalang pa rin nila ang kanilang napagkasunduan, na wala silang gagalawin sa aming pamilya. Ngunit ang mga taong nanakit at nambugbog sa kanyang anak na halos patay na raw ito ay ibang usapan daw iyon, na halos patay ng lahat ang mga taong tinutukoy nito maliban sa tatay ng aking kababatang si Charlene. Matapos iyon ay di na ito nagtagal, nagpaalam na rin agad ang mag-ina. Na makaraan nga lamang ang ilang araw ay nabalitaan nilang namatay ang tatay ni Charlene. Nabiglaan lamang ang pagkawala nito, pagkat malakas pa raw ito noong mga nakarang araw. Nag-umpisa lamang nilang mapansin na manghina ang pangangatawan nito, simula nang maramdaman nilang may gumagambala sa kanila tuwing gabi. Na nang kanila itong ikinonsulta sa doktor ay wala namang nakitang anumang sakit. At isang hapon nga ay bigla na lamang itong sumuka ng dugo. Humingi sila ng tulong sa mga kapitbahay upang isugod ito sa pagamutan, na ilang kapitbahay pa nila ang nakakita sa mag-inang Mila sa tabing kalsada
na masama di umano ang pagkakatitig sa ambulansya. Dahil sa nangyaring iyon, ay naitanong ko sa aking lola kung ano ang totoong nangyari. Pagkat kahit sa lamay ng tatay ni Charlene ay usap-usapan na inaswang daw ito bilang paghihiganti sa ginawa nila sa pamilya nila Mang Banjo at Aling Mila. Kaya ikinuwento sa akin ni Lola ang buong pangyayari. Isang hapon daw noon habang nagkakatipon ang mga kalalakihan sa bahay ng aking lolo at umiinom ng tuba, ay nalaman nila na may dumating na isang pamilya sa kanilang lugar. At sinisimula na raw nito magtayo ng bahay malapit sa palayan. Ang aking lolo ay kinikilala at iginagalang sa aming lugar. Kilala itong matulungin at takbuhan din ito ng mga nangangailangan. Kaya nang marinig iyon ng aking lolo, ay sinabi nito sa mga taong naroon na kinabukasan ay kanila iyong pupuntahan upang tulungang maitayo ang kanyang bahay. At kinabukasan nga ay pinuntahan ng aking lolo kasama ng kanyang mga kaibigan sila Mang Banjo upang tulungan. Nang matapos ang bahay nito, ay inalok pa siya ng aking lolo na kung nais niyang maganda ng kaunting salo-salo at magpadugo sa bago niyang bahay. Nasasagutin na raw nito ang ihahandang baboy. Ngunit tumanggi si Mang Banjo at sinabing napakalaking tulong na raw ang kanilang ginawa. Na sobra-sobra na raw iyon, na kanya pa nga ito daw tatanawin na malaking utang na loob habang siya ay nabubuhay. Isang hapon, tulad ng nakagawian ng mga kalalakihan sa aming lugar, ay naroon na naman sila at nag-uumpukan na umiinom ng tuba. Isa sa kanilang naging pulutan ay yung matunog na usap-usapan ukol sa napapabalitang aswang na gumagala noong panahon na iyon sa aming lugar. Ayon sa kaibigan ng lolo ko, ay napansin daw niya minsan ang dalawang tao na umaali-aligid sa bahay ng kanyang kapitbahay, nakapapanganak lamang. Di niya namukhaan ang mga ito pagkat nasa itaas siya ng puno ng nyog ng mga oras na iyon dahil sa isa siyang mananggete. Ngunit kita niya na isa iyong babae at lalaki. At mula sa bintana ay nasaksihan niya kung paano kinuha ng mga ito ang bata sa duyan at pinalitan iyon ng upas ng saging, na tila ba hindi ito nakikita ng ina ng sanggol. Matapos daw ang pangyayaring iyon, ay dinala ng mga ito ang bata sa may puno ng kawayan at doon ay pansamantalang iniwan. Ilang sandali pa ay narinig na ng mananggete ang malakas na pag-iyak ng nanay pagkat hindi na umiimik ang bata o kahit umiiyak man lang. Naglabasan ang iba pa nilang kapitbahay. Bumaba na rin ang mananggete at kanyang sinabi ang mga nasaksihan na hindi na iyon ang kanyang anak, sa halip ay upas na lamang iyon ng saging. Kaya mabilis nilang pinuntan ang sanggol doon sa puno ng kawayan. Matamang nakikinig naman ang lahat sa kwento ng kanilang kaibigang mananggete nang biglang dumating si Mang Banjo. Kaya agad na pinaupo ito ng aking lolo at binigyan ng baso, pagkat di uso sa kanila ang tagay-tagay upang makaiwas sa lason o tinatawag na kilkig. Napansin nilang tahimik lamang si Mang Banjo na hindi ito nagsasalita kung hindi nila tatanungin at kakausapin. Tinanong ito ng aking lolo kung ano ang kanyang pinagkakakitaan. Sinabi nitong namimili siya ng mga scrap sa bahay-bahay at ibinibenta iyon sa junk shop. Matapos nitong maubos ang tuba sa kanyang baso, ay agad na rin ito nagpaalam at nagpasalamat. Pagkaalis ni Mang Banjo, sinabi ng mananggete na parang siya yung lalaki na kasama ng babae na kumuha sa sanggol ng kanyang kapitbahay dahil sa paraan ng paglalakad nito, gayon din sa pagkilos. Samantala, noong mga panahon na iyon, habang patuloy sila na nag-iinuman ng tuba, sa bahay naman ng tita ko ay sumasakit na ang tiyan nito.
na buntis noong mga oras na iyon, na may naririnig silang mga kumakaluskos sa bubungan at mga nagpapaikot-ikot sa labas ng bahay, na naging maagap naman ang aking lola at kanya iyong sinabuyan ng asin. Kinabukasan ay sinabi ng aking lola ang nangyari nung nagdaang gabi sa aking lolo, na ikinagalit naman ni lolo ang balitang iyon. Nang sumunod na gabi habang nag-iinuman sila ng tuba, ay dumating sila lola na humahangos sa aming bahay at sinabing sinusumpong na naman ng pananakit ng tiyan ang aking tiyahin pagkat mayroon na namang umaali-aligid sa bahay ng mga ito. Mabilis na pumunta si lolo, dala ang flashlight at itak. Sumunod naman ang dalawa ko pantsuhin. Nang naroon na si lolo sa bahay ng tiyahin ko, ay nagalit ito at sumigaw ito sa labas ng bahay na sinasabing kung sino man ang naroon ay magpakita. Di nagtagal ay humupa na rin ang pananakit ng tiyan ng aking tiyahin at nawala na rin ang mga pagkaluskos. Ilang sandali pa ay nagdatingan na ang ilang pang mga kaibigan ng lolo ko na kanyang iniwan sa tubaan sa bahay. At sinabi ng mga ito na kanilang nakasalubong si Mang Banjo at nagmamadali ito, na kanila pa itong tinawag ngunit nagpatuloy lamang at hindi sila pinansin, na nasabi na lamang ng aking lolo sa kanyang sarili na mga walang utang na loob. Ang buong akala nila lolo at lola ay tapos na ang panggagambala ng mga ito sa kanilang anak. Ngunit isang gabi ay muling pinuntahan si lolo sa kanilang bahay ng aking tiyuhin at sinabing sumasakit na naman ang tiyan ng kanyang asawa at mas malubha daw ito kesa ng mga nauna. Kaya nagmamadali sila lolong pumunta. Pagdating nila roon ay nagsabi ang isa ko pang tiyahin na baka kaya ganoon ang kanyang ate ay dahil sa ibinigay na kasaba ng asawa ni Mang Banjo na si Aling Mila. Nang marinig iyon ng aking lolo ay halos sumabog ito sa galit. Lumabas siya ng bahay. Narinig agad nito ang mahinang huni ng tiktik. Sinigawan niya ito at sinabing mga walang utang na loob, na matapos tulungan ay ito pa ang igaganti sa amin. Sinabi ng lolo ko na mag-unahan raw sila nito sa kanilang bahay pagkat kanya iyong susunugin. Mabilis na umalis si lolo ngunit sa halip na sa bahay ng mga ito pumunta ay doon ito dumiretso sa tulay. Inabangan niya ang mga ito roon at hindi nga siya nagkamali pagkat ilang sandali lang ay nakita na niya ang mag-anak ni Mang Banjo na may dala ng mga gamit. Hawak-hawak na ng lolo ko ang kanyang itak. Maya-maya ay dumating na rin ang dalawa ko pantsuhin na may mga itak na rin. Nang lalapitan na ni lolo ang mga ito ay nagmakaawa si Aling Mila at tumingi ng tawad. Sinabi pa nito na kanya nang pagagalingin ang tiyahin ko at hindi na muling gagambalain pa. Isinama ni lolo ang mag-asawang Banjo at Mila sa bahay ng aking tiyahin at pinaiwan niya ang kanilang anak sa aking mga tiyuhin. Nang dumating sila sa bahay ay nakita nilang nilawayan lang iyon ni Aling Mila. Ilang sandali lang ay nawala na ang pananakit ng tiyan ng aking tiyahin. Kinausap sila ni lolo at sinabing kakalimutan niya ang nangyari basta't wag na lamang silang bumalik pa at wag na wag nilang gagambalain pa ang aming pamilya. Sumang-ayon naman ang mga ito at sumumpa. Pagbalik nila sa tulay ay naabutan ni lolo na sinasaktan na ng mga tambay ang anak nila Mang Banjo at Aling Mila pagkat nalaman na pala ng mga ito ang nangyari. Kaya mabilis na inawat at sinaway ang mga ito ni lolo kasama na ang dalawa ko pang tiyuhin na umawat. Mabilis na inagaw ni Mang Banjo ang duguan niyang anak at sinabing babalikan niya ang mga ito at gagantihan. Kaya tinitigan nitong isa-isa ang mga nanakit sa kanyang anak na nagtamo ng malaking sugat sa kanyang muka. Ngunit sinabi ng lolo ko
na wag doon sa lugar namin pagkat habang nabubuhay siya ay hindi siya makakapayag na may masaktan pa silang muli sa aming sityo. At iyon nga ang dahilan kung bakit sila nagbalik na ikinamatay ng tatay ng kababata kong si Charlene pagkat namayapa na ang aking lolo. Tuwagin niyo na lang ako sa pangalang Edith. Taga Norte po ako at doon na rin lumaki. Pero nakapag-asawa ako ng taga Visayas nung panahon na nagtatrabaho na po ako sa Maynila. Noong ako po ay 5 buwang buntis na, ay napagkasunduan namin mag-asawa na magbakasyon sa kanila. Nakalaunan po ay napagpasya namin doon na ako manganak upang lagi akong may kasama at mayroong titingin sa akin. Nangungupahan lamang po kasi kami noong mga panahon na iyon sa Pasig. Tawid dagat po ang probinsya ng aking asawang si Ed. Noong una ay hindi po talaga ako komporme na doon manganak. Pumayag ako na magbakasyon upang makilala ko naman ang aking mga biyanan. Pero yun nga po, nung huli ay desisyon rin ng aking asawa ang nasunod dahil may punto rin naman siya at dahil na rin sa pangumbinsi ng aking mga biyanan na kanila akong maaalagaan kung ako ay naroon. Halos wala pang 1 linggo ay bumalik na sa Maynila si Ed pagkat hindi ito pinayagan sa kanilang kumpanya na mag-leave ng matagal. Masasabi ko naman pong mababait ang mga magulang ni Ed sa akin at wala naman akong matandaan na pinakitaan nila ako ng hindi po maganda. Minsan ay sinabihan ako ng aking biyanang babae na kapag gabi na hanggat maaari ay magsuot ako ng itim na damit. At lagi ko siyang napapansing sinusunog ang mga tuyong dahon tuwing bago sumapit ang 6:00 ng hapon. Noong una ay inisip ko po na baka ginagawa niya iyon para pausukan ang mga puno na nakapalibot sa aming bahay. Palagi din niya akong pinapaalalahanan na wag daw akong lalayo ng bahay at kung maari nga lamang daw ay iuutos ko na lamang sa kanila kung meron man akong kailangan. Minsan po kasi ay gusto ko pong mamasyal at maligo doon sa batis na malapit sa kanila. Nagagawa ko lamang po ang makaalis ng bahay kapag kasama ko ang aking biyanang babae. Minsan habang nagwawalis ako sa aming bakuran ay may dumaan na isang matandang babae na may mga dala itong baon ng nyog na nakalagay sa sako at may kasama siyang batang lalaki na sa mga tansya ko ay 9 na taong gulang at palagay ko po ay kanya iyong apo. May daan po kasi sa gilid ng bahay ng mga biyanang ko na ang tawag nila doon ay Barangay Road. Malayo po kasi sa kalsada ang bahay nila Ed. Nang parating pa lamang ang matanda at apo nito ay nakatingin na siya sa akin habang patuloy na naglalakad na nasa kanyang ulo ang sako ng mga bao. Tanging ngiti lamang ang itinugon ko sa pagkakatitig niya sa akin. Seryoso ang mukha niya habang papalapit siya sa tapat ko. Na nagtaka naman ako kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon, gayong noon ko pa lamang naman siya nakita. Nang matapat na siya sa akin, ay bigla itong umiti na nakita ko pa ang mga ngipin nito, nakatulad sa isang tao na gumagamit ng nganga. Nasa labas sila ng bakuran noong pagkakataon na iyon. Medyo nagulat naman ako sa ginawa niya pong iyon. Pagkatapos ay bigla na naman itong sumeryoso at mas naging mabagsik pa ang mga mata nito. Na nakalampas na sila sa akin ay nakatitig pa rin. At ang mas ikinatakot ko ay yung kanyang kamay na umaalalay at nakahawak sa sako ng mga bao na nakapatong sa kanyang ulo ay may parte iyon na hindi nakikita. Wala ang braso nito mula sa kamay papuntang siko.
Natagusan ang aking tingin doon na nagmistulang nakalutang sa hangin ang kamay nito na nakahawak sa sako at hindi ito konektado sa braso na papuntang balikat. Ilang beses ko pang ipinikit at idinilat na muli ang aking mga mata upang siguraduhin totoo ang aking mga nakikita. Nasa una pong pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagkakilabot sa kanilang lugar. At binawi lamang nito ang kanyang tingin sa akin nang makita niyang lumapit na ang biyenan kong lalaki. Na nang mapansin ng biyenan ko ang presensya ng maglola, ay tila nagmamadali ito na inalalayan ako at sinabihang pumasok na sa loob ng bahay. Nahalata mong nag-aalala ito. Nang makapasok na kami sa bahay, ay pinaalalahanan ako ng aking biyenan na sa susunod na dumaan pa ito ay agad na raw akong pumasok. Na nang tanungin ko ito ukol sa dahilan kung bakit, ay sinabi lang nito sa akin na basta. Ngunit mapilit ako. Muli ko itong tinanong. Sinabi niya sa akin na ayaw niya mag-alala pa ako, lalo na dahil sa aking kalagayan. Basta sundin ko na lamang daw sila at lahat ng kanilang mga ibinibilin. Binanggit ko sa kanya ang ukol sa parte ng kamay ng matanda na hindi makita at tagusan ang tingin ko. Ang tanging naging tugon niya sa akin ay wag ko na raw guluhin pa ang isip ko ukol doon at kalimutan na lamang daw iyon. Kinagabihan, nung araw ding iyon, ay masarap ang inihandang ulam ng aking biyanang babae pagkat nakapamalengke ito sa bayan at marami itong nabiling mga sariwang isda na talaga namang napakasarap ng sabaw nito. Noong mga oras na iyon ay gasera lamang ang gamit namin. May kuryente naman sila ngunit madalas ang brownout noong mga panahon na iyon sa kanila. Habang kumakain kami, ay bigla kami nakarinig ng tila may kung anong malaking bagay na dumapo sa sanga ng puno sa likuran ng aming bahay. Malapit iyon sa may kusina, na ilang hakbang lang ang lamesa na aming pinagkakainan. Na narinig pa namin nagkaingay ang mga manok na natutulog ng marahil sa nasabing puno ng mga oras na iyon. Nagpuputak ang mga manok at sa tunog ng mga ito ay katulad ng kapag hinahabol mo sila. Nabulabog talaga ang mga ito. Tatayo pa lamang ang biyanan kong lalaki upang silipin kung ano iyon dahil nag-aalala siya na baka may sawa, ay siya naman pagkamatay ng gasera. Biglang dumilim ang buong hapagkainan. Mabilis na tinakbo ng biyanang ko ang isa pang gasera na naroon sa itaas ng bahay. Bagya kasing nakaangat ang kalahati ng bahay sa lupa. At muling sinindihan ang gaserang namatay. Nang bigla kaming napasigaw ng biyanang kong babae, nang tuluyan na ngang magliwanag na muli ang aming hapagkainan. Pagkat napuno at napalitan ng dagta ng pusit ang mangkok ng isda. At nang busisiin nila ito, ay mas nakakakilabot pa ang sumunod na pangyayari. Lumitaw ang isang daliri ng tao nang tamaan ito ng kutsara ng biyanang kong lalaki, na talaga naman pong nasuka ako pagkat di ko na po talaga napigilan. Nagalit ang biyanan ko at panay ang mura nito sa kanilang lengguwahe. Paulit-ulit ang pagsasabi nito ng katagang yawa at walay batasan na di ko alam kung sino ang sinisigawan at pinatutungkulan nito. Nawalan na kami ng ganang kumain, kaya umakyat na ako sa bahay. 2 baitang lang naman ang hagdan nito at iniangat sa lupa. May pinakasalang maliit tapos kwarto na. Ang kalahati ng bahay ay yari naman sa hollow blocks, ang ibabang bahagi, at kahoy naman ang pataas. Doon silang 2 mag-asawa sa maliit na sala, naglalatag ng banig. Ako naman mag-isa sa kwarto, na tanging kurtina lang ang takip nito. Na pagbaba ko ng katre, ay ilang hakbang lang, ay nandun na sila na nakahiga. Di ko na namalayan ang oras at nakatulog na rin ako. Ang natatandaan ko po
ay nagising na lang ako nang maramdaman ko pong kumikirot ang tiyan ko. Pagmulat ng mata ko ay nagulat ako sa animoy tali na biglang hinila palabas ng bintana sa pagitan ng aking mga hita. At may naririnig akong tunog na tuloy-tuloy na parang lumalagitik. Nagsisigaw ako. Pagtingin ko ay wala ang aking mga biyanan. Nang umupo ako ay may nakita akong dugo. Natakot ako at napaiyak na sa sobrang kaba. Maya-maya ay tumatakbong lumapit ang aking mga biyanan na tila naguguluhan pa ang mga ito. Mabilis na lumabas ng bahay ang biyanang kong lalaki, dala ang kanyang itak at mayroon siyang pinuntahan. Maya-maya ay marami na itong kasama. Isinugod nila ako sa pagamutan. Laking pasalamat ko at naagapan na muntik na pala akong makunan. Nalaman ko nung huli sa aking mga biyanan na nakita daw nila akong bumaba ng bahay. Kaya sinundan ako ng biyanan kong babae. Nang lumalakad na raw akong palayo, ay binalikan niya ang kanyang asawa upang gisingin. Sinundan nila ako at binalak na pigilan. Ngunit nang malapit na raw ito sa puno at biglang narinig nila ang sigaw ko, ay naglaho na raw ang sinusundan nila na akala nilang una ay ako. Pagkat kamukhang kamukha ko raw ang babae na lahat ay gayang-gaya kahit ang aking pananamit at kilos. Nang lumabas ako sa ospital ay doon na muna kami tumuloy at nangupahan sa kanilang kamag-anak na malapit sa kalsada. Mura lang naman ang upa na halos ayaw pang ang pabayaran pagkat kamag-anak. At awa po ng Diyos ay maayos at ligtas ko namang naipanganak ang aming panganay. Masayang masaya po kami ng aking asawa nang malaman po naming ako po ay nagdadalang tao na. Maging ang aming mga magulang ay masaya rin ng aking ibalita ang tungkol dito. Nagsimula po ang aking nakakatakot na karanasan ng isang hating gabi habang natutulog kami ng aking asawa. Ay naramdaman ko ang isang pusa na padaan-daan po sa maselang parte ng aking katawan. Nalubang napakainit ng katawan nito. Kinilabutan po ako at kinutuban ng hindi maganda sapagkat hindi naman pumapasok sa aming kwarto ang alaga naming pusa na sa pakiwari ko ay parang ginaya lamang ito. Dahil doon ay ginising ko ang aking mister upang sabihin ang masama kong kutob at kanya na ring palayasin ang pusa pagkat makilang ulit ko nang sinubukang itaboy ito ngunit ayaw umalis at nagpapabalik-balik lang. Kaya kanya itong sinipa na nagmamadali naman itong lumabas na dumaan sa aming bintana at umakyat ito sa bubong. Ilang sandali lang ay narinig namin ang mabibigat na yabag sa aming bubungan. Pagkatapos noon ay may lumundag sa kabilang panig ng bahay na maririnig mo talaga ang malakas na paglapag nito sa lupa. Simula po nang mangyari iyon ay palagi na akong nakakaramdam ng mga hindi pangkaraniwan. Ang aking asawa po ay isang gwardya at madalas ay nag-i-straight ito sa kanyang duty. Kaya napagdesisyonan po namin na doon muna ako sa aming mga magulang pagkat lagi po akong naiiwan na mag-isa sa aming bahay. Noong mga panahon na 7 buwan na ang aking tiyan ay sumapit ang araw ng aking check-up. Habang inihintay ko po ang aking numero na tawagin ay may lumapit sa aking matanda. Hindi ito nakatingin sa akin. Nakayuko lamang ito na mahaba ang puting buhok at medyo kuba na
dahil na rin sa kanyang katandaan. At kapansin-pansin ang mahaba nitong mga kuko. At akma pa nitong hahawakan ang aking tiyan. Kaya nagmamadali akong naglakad papasok sa loob upang makaiwas. At dahil kinabahan talaga ako sa kanyang mga sinabi. Isang gabi, habang kasalukuyan na akong natutulog sa kwarto, ay bigla akong nagising dahil sa ingay ng mga pagkalabog sa aming bubungan. Na nang tingnan ko ang orasan ay pasado 9:00 na pala. Noong una ay hindi ko iyon pinansin sa pag-aakalang karaniwan lamang iyon. Kaya muli kong ipinikit ang aking mga mata at sinubukang matulog na uli. Ngunit ilang sandali lang ay lalong tumindi pa ang ingay sa aming bubungan, na tila sinasadya na talaga nitong paingayin iyon, na mas mabibigat na ang nililika nitong mga yabag sa aming bubong, na kung aking iisipin ay para na itong nagdadabog. At nang tila gusto na nitong tuklapin iyon, ay sinigawan ko na ito dahil na rin sa galit na nararamdaman ko. Pumunta ako sa kusina at dinampot ko ang itak. Kumuha na rin ako ng asin. Na mga pagkakataon na iyon, ay nagising na rin ang aking mga magulang at kapatid. Nagulat ang mga ito at agad na nagtanong sa akin kung ano raw ang nangyayari pagkat may hawak akong itak. Tuwiran kong sinabi sa kanila na may aswang sa bubong. Kaya nagmamadali na rin silang sumunod sa akin palabas. Hinagisan ko ng asin ang aming bubungan. Na ilang sandali lang matapos iyon, ay may tila isang ibon na lumipad mula roon. Na narinig pa nga namin ang pagaspas ng mga pakpak nito. Nang pumasok na kaming muli sa bahay, ay dumiretso ako sa kusina upang ibalik sana ang itak. Nabigla ako pagkat may manok na naroon sa may lababo. Nakapikit ito habang nakaupo. Malakas ang kutob ko na hindi iyon tunay na manok pagkat walang manok na naroon. At ngayon nga ay nasa loob pa ng aming bahay. Kaya mabilis kong iniangat ang itak upang tagain ito. Ngunit mabilis iyong nakaiwas at lumipad palabas ng pinto na hindi pa naisasara nila tatay nang sumunod sila sa akin pagpasok ng bahay. Kinaumagahan, pagising ko ay naroon na rin ang aking asawa. Habang nag-aalmusal, ay ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Dahil doon, ay magkasamang kumuha ang tatay ko at ang aking asawa ng mga tuyo at matitinik na sanga ng suha, sapagkat mainam daw ito na pangontra sa aswang. Matapos nilang makakuha ng sanga ng suha, ay inakyat na rin ng aking asawa ang puno ng bayabas dahil malapit ito sa bubungan ng aming kwarto at nagsaboy din ito doon ng asin. Matapos po iyon ay pansamantalang natigil ang mga panggagambala po sa akin ng aswang. Nang malapit na akong manganak, ay nagpasya ang aking asawa na maglib na muna sa kanyang trabaho. At nang sa wakas nga po ay makapanganak na ako, ay lubos po ang aming kasiyahan. Wala pong mapagsidlan ang aming mga kagalakan nang makita namin ang aming anak. May mga 3 araw din po kami sa ospital bago tuluyang nakauwi po sa amin. Mga pasado 4:00 na po ng hapon nang kami ay dumating sa aming bahay. Napakasaya po namin ng mga pagkakataon na iyon pagkat kasama na namin ang aming anak sa aming tahanan. At dahil sa iyon po ang unang gabi na makakasama namin ang aming anak, ay talaga naman pong ingat na ingat kami. At sa pag-aalala na baka siya po ay aming madaganan,
ipinasya naming doon po muna siya matulog sa kuna. Nang mga mag-aalas 2 na ng madaling araw, ay kapwa po kami nagising ng aking asawa dahil sa pag-iyak ng aming anak. Agad namin itong nilapitan sapagkat naisip namin na baka ito ay gutom na. Pero natigilan kami nang may narinig kaming tila naglalakad sa bubungan ng aming kwarto. Hindi iyon masasabing lakad ng pusa sapagkat napakabigat ng mga tapak nito na may isip mo talagang tao iyong naglalakad. Kaya patakbong kinuha ng aking asawa ang itak at binuksan ang pintuan sa may harap ng aming bahay. Mabilis nitong tinungo ang puno ng bayabas at inakyat niya ito upang makita kung ano ang nasa aming bubungan. Pero noong malapit na siya sa may sanga kung saan pwede ka nang makatawid papunta sa bubong, ay may kung ano na tumalon pababa sa may kabilang bakod na pagmamay-ari ng kanyang lola. Kaya agad na rin siyang bumaba upang sundan kung ano iyong tumalon na iyon palabas ng bakod patungo sa kalsada. At nang nasa kalsada na siya, ay nakita niya ang isang tumatakbong itim na aso. At naking gulat daw niya nang bigla naman itong naging itim na ibon at tuluyan ng lumipad palayo. Sa awa naman po ng Diyos, ay wala namang nangyaring masama sa amin. At ngayon nga po, ay magdadalawang taon na ang nag-iisa naming anak na lalaki. Pero hanggang ngayon, ay may mga gabi pa ring dumadalaw ito at kami ay ginagambala. Tulad na lamang nung nakaraang linggo na mayroong sakit ang aking asawa. Ngunit malakas ang aming paniniwala kaya hindi ito makakapanaig sa amin. At sinasamahan po namin iyon palagi ng pananalangin pagkat mabisa itong panlaban sa mga kampo ng kadiliman. Laking probinsya po ako, pero nang magkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa Maynila, ay hindi po ako nagdalawang isip. May kahirapan po kasi ang pamumuhay sa aming probinsya. Simula po nang makaluwas ako, ay halos dito ko na po ginugol ang halos 15 taon ko. At paminsan-minsan na lang po ako nagbabakasyon sa amin. Marami na po akong napasukan na trabaho. At dahil doon, ay palipat-lipat din po ako ng tirahan. Kung saan-saan na po ako napadpad. Nasubukan ko na pong tumira ng ilang beses sa Quezon City. Ganon din po sa Bulacan at mga bayan ng Rizal. May mga 3 taon na rin po siguro ang nakalipas nang mangyari ang nakakakilabot kong karanasang iyon. Di ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar ng pinangyarihan dahil nakikita ko po sa mga komento na may mga nagagalit pag nababanggit ang kanilang lugar. Kahit pa nga di naman sinasabi doon na lahat ng taong nakatira ay aswang. At malinaw naman po na sa dami na po nang nagbahagi sa inyo ng kanilang mga karanasan, ay masasabi po nating talagang kalat ito at maaaring mangyari at maranasan ng kahit na sino. Nang ako po ay mapatira sa isang lugar na ang kalintulad po ay sa aming probinsya dahil na rin sa malawak na mga bakanteng lupa doon at maraming mga puno, gayon din ang mga halaman, ay nabawasan kahit paano ang aking pananabik sa aming lugar. Mabilis ako nagkaroon ng mga kaibigan at agad na napalapit sa aking mga kapitbahay. Ang mga bahay nga po pala doon ay hindi po magkakadikit. May mga espasyo po ito sa pagitan. At hindi po ganong karami ang kabahayan. Sa aking inuupahan ay 3 bahay ang magkakalapit. Ang susunod na mga bahay ay medyo malayo na po sa amin.
Mababait naman po ang aking mga katabing bahay. Doon po ako napadpad dahil na rin sa aking pinapasukang trabaho sa pabrika. Malapit po ito roon. Madalas po nawala ako sa araw dahil sa akin pong trabaho. 6:00 pasado pa lamang po ay umaalis na ako at hapon na kung umuwi. Malimit po ay binibigyan ako ng ulam ng aking pong 2 kapitbahay. Kaya kahit po mag-isa lang ako, ay pinasusobrahan ko rin ang niluluto ko na ulam pagkaminsan upang makapagbigay din ako sa kanila. Maayos naman po at tahimik ang aking naging pagtira doon. Nagumpisa lamang ang nakakakilabot na kababalagan sa aking buhay nung nagdadalang tao na ang isa kong kapitbahay na si Maris. Kakarating ko lamang noon mula sa palengke dahil minabuti ko na kasi na pagkalabas ko ng trabaho ay mamalengke na rin. Mga 7:00 na rin po siguro na mga oras na iyon at katatapos ko lang nalinisan ang isda na aking binili. Nang itatapon ko na sa labas ang bituka at hasa ng isda upang makain ng mga pusang gala doon, ay nagulat ako nang paglabas ko sa likurang pinto ng aking inuupahang bahay nang may makita po ako sa itaas ng bubong ng bahay nila Maris na noong una po ay inakala kong malaking paniki lamang iyon pagkat yung pakpak po kasi kagad ang una kong napuna na nakalalay po ito na nakapatong sa bubong. Mababa lang po kasi ang aming mga bahay doon at walang mga ikalawang palapag. Na mga oras po na iyon ay talagang halos di ako makapaniwala sa laki ng paniki na aking nakikita. Ang una ko pong naging aksyon ay bugawin iyon, kaya dumampot po ako ng bato. At binato ko po iyon na may kasamang sigaw. Na lalo naman pong nagpasindak sa akin pagkat nang lumingon ito sa aking direksyon, ay doon ko na lamang mali pala ako sa aking pag-aakala na isang malaking paniki lamang iyon. Dahil tao po ang mukha nito, yun nga lang ay kakaiba. Dahil may kahabaan po ang kanyang tenga, na nang humarap po siya sa akin ay nakakadiri pong talaga ang bibig nito, na puno ng likido, na tingin ko ay laway niya iyon. Pero hindi po kasi iyon katulad ng karaniwan nating laway. At hindi makakaligtas sa iyong paningin ang maliliit at masinsin ngunit matutulis na mga ngipin nito. Dahil kapansin-pansin po talaga iyon. Lalo na nang bagya nitong ibuka ang bibig bago tuluyang lumipad na palayo. Napalabas naman ng bahay si Maris at nanay nito dahil na rin sa pagkalabog ng kanilang bubong at sa lakas ng aking sigaw. Agad nila akong tinanong nang makita akong naroon sa labas. Sinabi ko na mayroong aswang sa kanilang bubungan na ikinabigla ng mga ito at ilang beses pa akong tinanong para kumpirmahin ang aking sinabi. Sinabi ko sa kanila na hindi ako pinaglalaruan ng aking mga mata at alam ko po kung ano talaga ang aking nakita. Kinilabutan naman sila Janice at napatanong pa ang mga ito kung ano ang marapat na gawin. Sinabi kong hindi ko rin alam dahil noon lamang ako nakaranas ng ganoon, na kahit laking probinsya ako, ay tanging sa kwento ko lamang naririnig ang mga tungkol dito. Matapos ang maikling pag-uusap naming iyon, ay pumasok na rin ako sa bahay. Hindi maalis sa isip ko ang aking nakita, na sa tuwing maalaala ko iyon, ay nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Matapos kong kumain ng hapunan, ay hindi ko na nagawang manood pa ng telebisyon. Parang nawalan ako ng gana, kaya nahiga na ako. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ay bumabalik ang nakakatakot na alaalang iyon. Ang tagal bago ako nakatulog. Di ko tiyak kung mga ilang oras na akong tulog na mga sandaling iyon. Napagising ako dahil na rin sa may naramdaman akong impit na ingay
na mga pagkaluskos. Nang mapasulip ako sa atip ng bahay kung saan naroon ang aking mga sinampay na damit na 1 linggo ko po yatang labahin iyon, ay tila mayroong mali, na mayroong kakaiba. Nang tumihaya ako at sa ikalawang pagkakataon ay mapatingin akong muli doon, ay natiyak ko na hindi lahat ng naroon ay aking mga sinampay. Naroon na ang aswang na naglalaway at nakatingin ito sa akin na sa tansya ko ay susugod na ito. Ang hirap pong ipaliwanag, sa totoo lang ang naiisip at nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko po ay namanhid ang buo kong katawan sa tindi ng takot na aking nararamdaman. Ang naging mabilis ko na lamang na reaksyon ay makalayo mula sa kanya. Kaya mabilis akong bumangon at tinakbo ang likurang pinto ng bahay. Sa sobrang takot na nararamdaman ko at pagmamadali, ay hindi ko na naisip na nakalak pala iyon. Basta dire-diretso ako at nawasak ang aking pinto na nang makalabas ako ay medyo madilim pa. Nagsisigaw ako na humihingi ng tulong at paulit-ulit kong sinisigaw ang katagang aswang. Lumabas ang mga tao sa katabing bahay ko. Ang una kong nakita ay ang asawa ni Maris at sinundan ito na mag-asawa sa isa pang bahay na bumalik pa nga ang lalaki sa kanila upang kumuha ng itak. Nang pumasok kami sa bahay ay wala na ito doon. Kahit nang puntahan namin ang harapan ng bahay ko kung saan ko hinihinalang pumasok ito, ay hindi na namin pa ito naabutan. Nasabi ng isa kong katabing bahay na buti na lamang at may partisyon ang aking inuupahan na parang nagkaroon tuloy ito ng pasilyo. Kaya hindi nito nagawang sundan ako at tuluyang atakihin dahil hindi ito magkakasya. Matapos ang insidenteng iyon, ilang araw lang ang lumipas, ay naging matunog naman ang bali-balita na may namata ang aswang sa katabing barangay namin. Dahil doon, ay nagkaroon na ng gabi-gabing pagronda ang mga tanod kasama ng mga nag-volunteer na mga taga roon. At iyan po ang nakakatakot kong karanasan na sa tingin ko po ay hindi ko na talaga makakalimutan. March 1999, bakasyon na namin sa paaralan. Nag-iisip kami kung saan kaya pwedeng mamasyal o magbakasyon. Naisipan ng aming mga magulang na doon na lamang sa probinsya nila mama. Isa itong malaking probinsya na matatagpuan sa silangang Visayas. Nang sa ganon ay makilala naman daw namin ang mga kamag-anak sa side ni mama. Bali 5 kaming lahat, ako, si papa at si mama at ang aking mga kapatid na sina Christy, 9 na taong gulang, at si Rosana na 8 taong gulang. Yung una at pangalawang araw namin sa baryo nila mama ay sobrang saya. Marami kaming nakilalang bagong kaibigan at kamag-anak. Yung pangatlong araw namin doon, yun ang hindi ko malilimutan. Katatapos lang namin mag-almusal na mag-aya si mama na pumasyal sa kanilang tiya Ising. Doon daw muna kami mananatili. Sumakay kami ng tricycle, mga 30 minuto din siguro kaming bumiyahe. Hindi ko na maalala kung anong pangalan ng barangay o lugar. Medyo matagal na kasi. Ang naalala ko lang ay may nadaanan kaming eskwelahan na kilala ito doon. Malapit lang doon yung pinuntahan naming bahay. Yun ang bahay nila Lola Ising. Pagdating namin doon ay namangha ako sa aking nakita sapagkat napakalawak ng palayan at maisan at ang daming tanim na prutas sa paligid ng bahay nila Lolo at Lola. Pagkatapos namin makapagmano ay pumunta kami doon sa palayan. Pinagmasdan namin itong mabuti. Nasa libro lang namin ito dati nakikita. Maya-maya ay tinawag kaming magkakapatid
at isinasama kami sa pamamasyal. Bibisitahin daw nila mama at papa ang kanilang ninang sa kasal. Mga 30 minuto na rin siguro kaming naglalakad. Tinanong ko kung gaano pa kalayo ang bayan. Sabi ni mama ay malapit na ito at itinuro niya sa akin ang nasa bandang ibaba. Ayon kay mama, mga 15 minuto ay nasa bayan na raw kami. Hindi ko mapigilang itanong sa kanya ang aking napansin na kung ganun ba talaga sa probinsya na magkakalayo ang mga bahay. Sabi ni mama ay ganun daw talaga pagkat may kanya-kanyang lupang pagmamay-ari ang mga tao dito. Na bagaman magkakalayo ang mga bahay ay magkakadikit naman ang mga loob na may pagmamalasakit sa bawat isa. Uso pa rin kasi ang bayanihan at pagdadamayan doon. Habang nasa daan ay may napansin ako na parang kanina pa ay may sumusunod sa amin at nakatingin. Pero nang akin itong lingunin ay wala naman. Na halos mabali pa nga ang aking leeg sa kakalingon. At nang biglang naudlot iyon, nang may bigla kaming narinig. Ang lakas ng tunog ng telebisyon, yung parang nanunood sa sinihan. At tama pala ang aking obserbasyon dahil sabi ni mama ay mini sinihan daw iyon doon at magsisimula pa lang ang palabas. Sabi ng dalawa kong kapatid, mukha raw masaya manood doon kasi halos puro bata ang nakikita namin. Kaya nagpasya si mama at papa na iwan na lang kaming magkakapatid at babalikan na lang kami. Na sila na lamang daw ang dediretso sa kanilang ninang at iniwanan na lamang kami ng pera para pambili ng magugustuhan naming pagkain. Pero si Rosana ay biglang nagbago ang isip. Sasama na lang daw siya kanila mama. Kaya kami na lang ni Christy ang naiwan at nanood. Sa pagkakatanda ko pa nga ay Jurassic Park yung palabas noon. At VHS pa ang gamit pagkat hindi pa noon uso ang CD at DVD. Ilang oras na ang lumipas ay wala pa rin sila mama. Na nakapagmeryenda na kamit lahat ay hindi pa rin sila dumarating. At malapit na rin magtakip silim. Wala na rin palabas sa TV pagkat pinatay na iyon ng may-ari. Wala na rin kami mga kasama maliban sa mga taong nakatira doon. Nag-aalala na ang aking kapatid ng mga oras na iyon na baka kung ano na ang nangyari kanila mama at papa. Kaya nagpasya na ako na umuwi na kami habang maliwanag pa. Mga 20 minuto na rin kami naglalakad paakyat, pauwi sa bahay nila Lola Ising. Noong mga oras na iyon, ay kanina ko pa napapansin na parang may sumusunod na naman sa amin. Natatakot na ang aking kapatid lalo't dumidilim na. Na makalipas nga ang ilang minuto ay ganap ng madilim at ang tanging liwanag na lamang ng buwan ang tanging siyang gumagabay sa aming daan. Ilang sandali pa ay may napansin akong malaking ibon. Akala ko ako lang ang nakakita, ngunit napansin din pala iyon ng aking kapatid. Takot na si Christy kaya agad kong hinawakan siya sa kamay. At ang sabi ko sa kanya ay wag na siya mag-alala dahil malapit na kami sa bahay ng aming lolo at lola. Napilit kong pinalalakas ang loob niya pero ang totoo ay matinding takot na rin ang nararamdaman ko. Ngunit kailangan kong maging matapang at paglabanan iyon para sa aking kapatid. Tuloy-tuloy lang kami sa aming ginagawang paglakad. Nang lingunin ko ang aming likuran ay wala na ang ibon. Sa di kalayuan ay napansin ko ang kawayan na tila sumasayaw ito. Napapalit-palit sa kanyang pagpaling sa kanan at kaliwa. At nang padaan na kami sa tapat nito ay may malakas na huni kaming narinig. Napalingon akong bigla sa pinanggalingan ng tunog. At kitang-kita ko sa itaas ng mga kawayan ang isang napakalaking itim na ibon. Gulat na gulat ako at nasindak na hindi ko kaagad na ialis ang aking paningin roon. Tila nahimasmasan lamang ako na magtanong ang aking kapatid na si Christy.
Sisilipin din sana niya kung ano ang aking nakita, ngunit pinigilan ko na ang kanyang mukha at mabilis ko siyang inilagay sa aking kaliwa, sabay sigaw ng takbo. Nang may mga 3 minuto na po kaming tuloy-tuloy na tumatakbo, ay bigla pang natalisod si Christy sa isang ugat ng kahoy na nakausli sa daan. Muntik itong matumba. Buti na lamang at mahigpit ko siyang nahawakan sa kanyang kamay. Kaya hindi siya tuluyang nadapa. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Biglang nagsalita si Christy na naiwan daw niya ang isa niyang tsinelas. Sinabi kong hayaan na niya iyon at huwag siyang lilingon. Nagpatuloy lang kami. Hindi ko na rin alam ng mga pagkakataon na iyon kung may sumusunod pa ba sa amin. At sa awa nga ng Diyos, makalipas ang ilang minutong pagtakbo, ay nakarating na rin kami sa bahay nila Lolo at Lola. Nakita namin si Lolo sa labas ng bahay sa may biranda. Tinatawag namin ito ngunit mukhang tulog. Kaya inuga-uganan upang sabihin sa kanya ang aming nakita. Ngunit hindi ito nagising. Kaya si Lola Ising na ang aming tinawag at lumabas agad ito ng bahay. Tinanong kami kung ano ang nangyari sa amin. Kaya agad naming ikinuwento. Nang hanapin namin sila mama ay nakarating na raw sila, ngunit nang malamang wala pa kami dito ay umalis silang muli upang hanapin kami. Sa takot naming magkapatid ay dumiretso kami sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya ay narinig naming dumating na sila mama. Dali-dali akong bumangon at yumakap sa kanya. Sabay sabing may humahabol sa aming isang malaking ibon na kulay itim na naiwan pa nga ni Christy ang kanyang isang tsinelas. Panay naman ang hingi ng paumanhin ni mama pagkat hindi daw nila napansin ang oras at napasarap ang kanilang pagkukwentuhan at kamustahan. Hindi na namin nagawa pang kumain pagkat wala kaming gana. Si Christy ay agad na nakatulog. Ilang oras ang lumipas, napansin kong tahimik na ang lahat at tila ako na lamang ang gising pagkat hindi ako dalawin ng antok. Nakatalokbong ako ng kumot dahil may naririnig akong pagaspas na parang nagpapaikot-ikot ito sa labas ng bahay. Maya-maya, patuloy lang ako nakikiramdam. Nang hindi ko na naririnig ang pagaspas nito, ay dahan-dahan kong ibinaba ang kumot mula sa aking ulo upang sumilip. Iniikot ko ang aking paningin at panandali ang sinanay muna ito sa dilim. Nang mapadako ang aking paningin sa kawayan na bintana, ay laking gulat ko nang makita ang isang mukha na nakasilip doon. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng nilalang iyon pagkat noon lamang ako nakakita ng ganon. At mula sa kaunting liwanag ng buwan na nagmumula sa labas ng bahay, ay nakita ko na tila naaagnas ang mukha nito na may mga gumagapang panauod. Na korting tao ang ulo nito, ngunit mayroon siyang malaking matulis na tuka na parang umiilaw ang mapupula nitong mga mata na mabalasik ang anyo ng mukha nito. Nang mapansin kong sa akin na siya nakatingin, ay napasigaw na ako ng malakas dahil sa sobrang takot. Dahil doon, nagising ang halos lahat ng tao sa loob ng bahay. Ilang saglit lang ay nasa kwarto na namin sila mama at papa. Maging si Lola ay napasugod din. At tinanong nila ako kung ano raw iyon na ang tinutukoy ay ang dahilan ng aking pagsigaw. Sinabi kong mayroong halimaw sa bintana na dahil sa matinding takot ay paulit-ulit ko iyong nasabi. Kaya lumabas sila papa. Si Lola naman ay ginising si Lolo. Makaraan ang ilang sandali ay pumasok na rin sila sa bahay nang wala silang makita sa labas. Matapos iyon ay sinabihan nila kami na muli nang matulog. Kaya nahiga na ako at nagtalukbong ulit ng kumot. Pero dinig na dinig ko ang kanilang usapan na ang nakita ko raw marahil ay ang alaga ng aswang. Nang mga mag-aalas 5 na ng umaga ay bigla akong ginising ni Papa at isinasama niya ako upang mamalengke. Ayaw ko sana, ngunit wala na akong nagawa pa pagkat
wala naman siyang ibang pwedeng maisama. Sasakay naman daw kami ng habal-habal. Nang naglalakad na kami papunta roon sa terminal, ay may napansin akong isang matanda na may hawak itong bote. Sa pagkakatanda ko ay parang bote iyon ng tanduay na lapad na may laman iyong langis at iba't ibang uri ng ugat ng puno. Pinapahiran niya ang kanyang katawan mula sa leeg, pababa hanggang sa paa. At nung natapat na kami sa bahay kung nasaan yung matanda, bigla itong nagtanong kay Papa at sinabing, "Manila boy, kumusta tulog niyo kagabi, maayos ba naman?" At ibinaling niya ang kanyang pansin sa akin at sinabing, "At ikaw naman iho, nakatulog ka ba? Madaming humuhuni sa gabi, baka hindi ka sanay." Ang tugon lang ni Papa ay opo nay, at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pagkalipas ng ilan pang mga araw ay bumalik na rin kami sa Maynila. Sa awa ng Diyos ay wala namang nasaktan o napahamak sa amin.